Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Sana sa pagharap natin sa module na ito, tayong lahat ay malakas at masigla. Kaya bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Mahal naming Ama sa Langit, iyong dinggin ang aming pasasalamat at munting panalangin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo upang kami matuto. Salamat po sa pagkakataong ibinigay mo upang muli naming makasama ang aming guro at kamag-aral. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan at malusog na kaisipan upang lubos naming maunawaan ang aming mga aral. Panginoon, sa lahat ng oras, ikaw ang aming lakas. Amen. Mga bata, ang ating tatalakayin sa linggong ito ay tungkol sa mga tungkulin ng mamamayang Pilipino. Pero bago ang lahat, ay ating munang alamin kung ano ang nilalaman o layunin ng module na ito. Alamin, pagkatapos ng mga aralin sa module na ito, inaasang matutunan mo ang sumusunod na layunin sa pagkatuto. Mga layunin sa pagkatuto. Matatalakay mo ang mga tungkulin ng mamamayang Pilipino at masusunod mo ang mga tungkuling iniatang ng pamahalaan. At paano nga ba matututo sa module na ito? Upang makamit ang layunin na inilalahad sa itaas, gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una, basahin at unawain ng mabuti ang aralin. Pangalawa, sundin at gawin ang inilalahad na panuto sa bawat pagtataya at pagsasanay. At ang panghuli, sagutin ang lahat na pagtataya at pagsasanay. Mga bata, bago tayo magpatuloy, ay gawin muna natin ang subukin. Paano to? Isulat ang salitang tama kung sang-ayon ka sa sitwasyon at mali kung hindi. Isulat sa kwaderno ang inyong mga sagot. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Meron na ba kayong mga sagot, mga bata? Sige nga, gawin natin. Unang bilang. Nakikinig ng mabuti si Lisa sa kanyang guro sa Araling Panlipunan dahil nais niyang malaman ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang tamang sagot ay tama. Ikalawang bilang. Ayaw makiisa ni Tony sa proyekto ng kanilang barangay dahil naging kalaban ng kanyang ama, ang kapitan, sa nakaraang eleksyon. Ang tamang sagot ay mali. Ikatlong bilang. Kailangan ni Ronaldo ng pera para sa kanyang inang may sakit. Kaya umayag siyang sabihin sa mga kakilala niyang NPA ang operasyon ng mga sundalo. Ang tamang sagot ay mali. Ikaapat na bilang. Nagtitipid ng papel si Kristen dahil alam niyang galing ang mga ito sa punong kahoy. Ang tamang sagot ay tama. At ang panghuling bilang, pinag-aralang mabuti ni Tessa ang mga katangian ng mga kandidato bago niya ito pinoto sa halalan. Ang tamang sagot ay tama. Nakuha niyo ba lahat ang mga tamang sagot, mga bata? Mahusay!
Mga bata, sa nakaraang aralin, natutunan ninyo ang mga karapatan ninyo bilang mamamayang Pilipino. At bilang isang bata, ayon sa 1987 Saligang Batas ng Pilipinas, ito ay isinabatas para sa katiwasayan sa pamumuhay at kapakanan ng bawat isa. Kaya, habang bata pa kayo, mahalagang malaman ninyo ang mga karapatan ninyo ng iba pang batang tulad ninyo at ng iba pang mga Pilipino upang maging gabay ninyo sa pakikitungo sa inyong kapwa-tao at pakikiisa sa lipunang inyong ginagalawan. Mga bata, halina't ating tuklasin ang ating aralin sa linggong ito. Panuto, tingnan ang mga larawan. Ano ang kanilang ginagawa at bakit nila ito ginagawa? Isulat sa kwaderno ang inyong mga sagot at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Tapos na ba mga bata? Sige nga, gawin natin. Unang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng mga bata? Tama. Sila ay naglilinis ng kanilang kapaligiran. Very good. Ikalawang larawan. Ano ang ginagawa ng bata? Tama. Siya ay nag-aaral. Ikatlong larawan. Ano ang ginagawa ng isang babae sa harapan? Tama. Siya ay nagtuturo dahil siya ay isang guro. Tama. Very good. At ang panghuling larawan? Tama. Isang batang tinutulungan ang isang matanda sa pagtawid. Mahusay. Mga bata, ano kaya ang ibig sabihin ng mga ginagawa ng mga nasa larawan? Tama, ito ay kanilang mga tungkulin. Kaya mga bata, halina't ating suriin ang ating aralin sa linggong ito. Handa na ba kayo? Mahusay, tara na! Kapalit ng mga karapatang itinadhana ng Saligang Batas ng Pilipinas ay mga tungkulin na dapat gampanan ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay tungkulin sa sarili, sa kapwa at sa pamayanan. Ang mga tungkulin ito ay mahalaga para sa kaunlaran ng sarili at ng buong bansa. Tungkulin ng bawat mamamayan na tuparin ang mga itinakdang batas upang maipakita ang kanyang pagiging tunay at tapat na mamamayan ng bansa. Ang ilan sa mga tungkulin na dapat gampanan ay ang pagmamahal sa bayan, pagtanggol sa bansa, paggalang sa watawat, pagsunod sa batas at paggalang sa may kapangyarihan, pakikipagtulungan sa pamahalaan at paggalang sa karapatan ng iba. Pagmamahal sa bayan. Malalaman mo ang iyong tungkulin sa bayan kung sasambitin mo ang panatang makabayan. Dito nakasaad na nararapat na mahalin ng bawat mamamayang Pilipino ang kanyang bansa. Tungkulin ng bawat isa na maging tapat sa bayan at pangalagaan ang kapakanan nito. May pamamalas ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagmamalaki at pagtangkilik sa kultura ng bansa, pagtangkilik sa produktong gawa at yari dito at pag-alam sa kasaysayan ng bansa. Pagtanggol sa bansa. Ang bawat Pilipino ay may tungkuling ipagtanggol ang bansa. Makikita ito sa ginawa ng ating mga bayaning Pilipino sa kanilang panahon, tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at Jigo Silang. Ipinuwis nila ang kanilang buhay upang matamo ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Sa panahon ngayon,
na inaakala natin na payapa at tahimik, dapat ay maging mapagmasid pa rin tayo sa kapaligiran. Dapat tayong maging handa sa anumang oras na kailangan ng bayan ang ating serbisyo o gaya ng pagpapatala ng hukbong sandatahan sa panahon ng digmaan. Tungkulin nating ipagtanggol ang bansa sa pamamagitan ng pagbabalita o paglathala tungkol sa kagandahan at kagalingan ng bansa laban sa mga naninira dito. Paggalang sa watawat. Ang watawat ay simbolo ng isang bansa. Ito ay nagsisilbing pantayog ng makasaysayang pakikipaglaban ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. Bilang isang Pilipino, nararapat na ito ay igalang. Bilang paggalang sa watawat, tumayo ng tuwid. Ilagay ang kanang kamay sa dibdib at tingnan ang watawat habang inaawit ang lupang hinirang. Dapat wasto ang paghila nito pataas, pagbaba, hanggang sa pagkatiklop nito. Mahalaga rin na malaman ang kahulugan ng watawat at ang kasaysayan at ang kahulugan ng mga disenyo nito. Sunod sa batas at paggalang sa may kapangyarihan. Ang batas ay ginawa upang maging maayos, matiwasay, mapayapa at maunlad ang pamumuhay ng mga tao sa bansa. Bilang mamamayan, tungkulin nating sundin ito sa lahat ng oras. Dapat ding igalang natin ang mga taong nagpapatupad ng mga batas gaya ng mga namumuno sa pamahalaan at kapulisan. Tungkulin din nating ipaalam sa mga may kapangyarihan kung may lumalabag sa batas, lalo na kung ito ay nagbabanta sa seguridad at kapayapaan ng pamayanan o ng buong bansa. Pakikipagtulungan sa pamahalaan. Tungkulin ng bawat mamamayan na makipagtulungan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan upang makamit ang pag-unlad. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan tulad ng pangangalaga sa likas na yaman, kampanya laban sa mga ipinagbabawal na gamot, pagtataguyod ng kalinisan, kampanya sa kalusugan, pagbabayad ng tamang buwis at paglahok sa halalan, paggalang sa karapatan ng iba. Bawat mamamayan ay nais mabuhay ng payapa, tahimik at maligaya. Kaya naman, gumagawa ang bawat isa ng mga bagay na hindi makasisira sa kapayapaan at kaligayahan ng bawat isa. Halimbawa, hindi ka makatulog kapag maingay. Kaya huwag ka ring maingay kung may natutulog. Kung ayaw mong manakawan, huwag kang magnanakaw. Ayon sa kasabihan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ito ay tinatawag na the Golden Rule. Naintindihan ba ang ating aralin sa linggong ito, mga bata? Mahusay. Kaya mga bata, inaasahan ko na lahat ng gawain sa module na ito ay inyong masasagutan ng tama. Kaya nyo ba, mga bata? Mahusay. Tara na at ating gawin ang mga gawain sa module na ito. Pagyamanin. Paano to? Ilagay ang check kung ang pahayag ay tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino at ikis naman kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Isa-isip, paano to?
Isulat sa inyong kwaderno ang mga angkop na salita para mabuo ang pangungusap. Pumili ng sagot sa kahon at gawin ito sa loob ng 5 minuto. Isagawa. Paano to? Isulat sa inyong kwaderno ang letra ng tungkulin na ipinapahayag ng bawat sitwasyon. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Tayahin. Paano to? Pansinin ng mabuti ang mga katanungan at pumili ng sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno at gawin ito sa loob ng 5 minuto. At sa performance task ninyo ay gawin ang karagdagang gawain. Bilang isang batang Pilipino, mayroon kang karapatang tinatamasa. Sumulat ng 10 tungkulin mo bilang isang bata sa pamilya, pamayanan, at paaralan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno at gawin ito sa loob ng 10 minuto. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Muli, tandaan, mag-aral ng mabuti upang ang buhay ay bubuti. Paalam at mag-ingat tayong lahat.